Alam mo ba na may nangyayaring malalang tensyon ngayon sa Greenland? At kahit malayo ito sa atin, pwede itong maapektuhan ang buong NATO at maapektuhan din ang ekonomiya ng mundo. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit may European troops sa Greenland at bakit gusto ni Trump na makontrol ang islang ito kahit natutol ang mga kaalyado niya. Alam mo ba na kahit malayo ang Greenland sa atin, ito ay isa sa pinaka-strategic na lugar sa buong mundo? Dahil may mga mineral at natural resources dito na mahalaga sa modernong teknolohiya at depensa, gaya ng lithium, rare earth elements, uranium, at iba pa. Ang mga ito ang ginagamit sa smartphones, renewable energy, missiles, at advanced electronics. Sa madaling salita, kung sino man ang may control sa Greenland, sila din yung may access sa key resources para sa future tech at militar. Bukod sa resources, mahalaga rin ang Greenland dahil sa lokasyon nito sa Arctic. Kumbaga, para kang nakaupo sa intersection ng highway ng mundo. Kung hawak mo ang intersection, ikaw ang may power kung sino ang makakadaan. Ibig sabihin, kung hawak mo ang Greenland, may leverage ka sa international trade, military positioning, at geopolitics ng Arctic. Hindi rin pwedeng palampasin ang political aspect. Ang Greenland ay semi-autonomous territory ng Denmark. Ibig sabihin, may sariling gobyerno at batas, ngunit nasa ilalim pa rin ng Danish sovereignty. Kaya ang sino mang gustong makontrol ang Greenland ay hindi lang kailangan makipag-usap sa lokal na pamahalaan, kundi kailangan din isalang-alang ang Denmark at European allies. Ito rin ang dahilan kung bakit napaka-delicate ng sitwasyon at bakit lahat ng galaw dito ay may malaking epekto sa NATO at global politics. Sa madaling sabi, ang Greenland ay rich in critical minerals, strategic military and trade location, politically sensitive under Denmark's control. At dito natin makikita kung bakit hindi basta-basta pwedeng bilhin o kontrolin ang Greenland. At dito rin papasok ang dahilan kung bakit nagpadala ng troops ang ilang European countries. Una sa lahat, hindi ito basta-basta military exercise lang. Ang European countries gaya ng France, Germany, UK, Sweden, Norway, Finland, at Netherlands ay nag-deploy ng small but strategic military units sa isla. Ang layunin, ipakita sa US at sa buong mundo na handa sila at solid ang NATO sa pagprotekta sa Greenland at sa Arctic region. Bakit importante ang presensya nila? Una mga kaibigan, ito ay isang political signal. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng troops, sinasabi ng Europe na hindi nila ibibigay ang Greenland sa ibang bansa nang walang pakonsulta at hindi nila papayagang baguhin ng isang bansa ang status quo sa Arctic. Parang isang paalala ito na kahit malayo sa mainland Europe, hindi na-isolate o basta-basta mapapalitan ang control ng isang strategic territory. Pangalawa, practical military reason. Ang Greenland ay may mga strategic points tulad ng airfields at ports na critical sa Arctic surveillance at defense. Ang presensya ng European troops ay nakakatulong para mapalakas ang defense infrastructure at maprotektahan ang shipping lanes na mahalaga sa NATO allies. Pangatlo, response ito sa banta o presyon mula sa US. Dahil alam naman nating may open statement si President Trump tungkol sa pagbili o pagkontrol ng Greenland. Ang deployment ng troops ay parang preventive measure. Ipinapakita nito na kahit may pressure mula sa US, ang Europe ay hindi natatakot at handang ipaglaban ang sovereignty ng Greenland. Sa madaling salita, ang European troops ay hindi lang symbolic, kundi may tactical at strategic importance din. Sila ay signal, deterrent, at protector all in one. At habang malinaw na kung bakit nagkaroon ng European troops sa Greenland, isa pang mahalagang tanong ang lumalabas. Ano nga ba ang gustong mangyari ni President Trump? Si President Donald Trump ay malinaw sa kanyang layunin na gusto niyang magkaroon ng control ang US sa Greenland. Pero bakit? At paano niya sinusubukan itong makamit? Tingnan natin yan step by step. Number 1, strategic importance. Para kay Trump, ang pagkakaroon ng Greenland ay parang security plus economic advantage para sa US, habang pinipigilan ng influence ng Russia at China sa Arctic. Number 2, unilateral approach. Si Trump ay hindi lamang nagpakita ng interest diplomatically. Malinaw niyang sinabing pwede niyang gamitin ang economic pressure at banta para makuha lang niya ang kanyang gusto. Halimbawa,
Nagbanta siyang mag-impose ng tariffs sa mga European allies na tutol sa kanyang plano. 10% sa February 2026 at 25% naman sa June 2026 kung wala pa silang kasunduan. So, maiintindihan natin dito na kung hindi sila susunod sa gusto ni Trump, may pagbabayaran sila. Ipinapakita nito ang strong arm negotiation style ni Trump na hindi karaniwan sa typical NATO diplomacy. Number 3, geopolitical signaling. Ang layunin niya ay hindi lang Greenland, kundi pagpapakita ng US dominance sa Arctic. Sa pamamagitan ng banta at assertive rhetoric, gusto niyang ipakita sa mundo at sa NATO allies that US is willing to protect strategic interests kahit na may conflict sa alliance. Trump is signaling that US priorities come first kahit na pwede itong tensyonin ang mga long-standing partnerships. Number 4, diplomatic pushback at tactics. Kasabay ng banta, pinipilit niyang bilhin o kontrolin ang Greenland sa pamamagitan ng deal-making approach niya. Pinapakita nito ang kanyang classic play, pressure plus negotiation na parehong economic at political tools ang ginagamit. Pero sa mata ng Europe, ang style na ito ay provocative at destabilizing dahil pinalalampas nito ang standard diplomatic norms at sovereignty issues. Pero habang agresibo ang US approach ni Trump, hindi nagpahuli ang Europe. Tingnan natin kung paano nag-react ang mga European leaders at bakit malinaw ang mensahe nila that Greenland is not for sale. Ipinapakita nito na kahit gaano kaambisyoso ang US, hindi basta-basta pwedeng baguhin ang sovereignty ng isang teritoryo. Para sa Denmark, ang Greenland ay hindi lamang isang strategic asset, kundi bahagi ng kanilang kultura, pamahalaan at lokal na identidad. Hindi rin nanatiling tahimik ang ibang European leaders. Sa UK, kinundina ni Keir Starmer at ng iba pang opisyal ang banta ng tariffs ni Trump. Nasabi nila ay labag sa tamang relasyon sa loob ng NATO. Sa Germany, sa France at Netherlands, matindi rin ang pagtutol sa unilateral na hakbang ng US at binigyang diin nila na ang Arctic security at ang Greenland ay dapat pinagkakasunduan ng lahat, hindi ipipilit ng isang bansa lang. Ayon kay Anders Fogh Rasmussen, dating NATO chief, ang banta ng US sa pamamagitan ng tariffs at presyon ay parang gangster tactics daw na pwede pang magdulot ng pagkakawatak-watak ng alyansa. Habang malinaw ang Europe sa kanilang mensahe, hindi rin nananatiling tahimik ang mga tao mismo sa Greenland at Denmark. Ang local communities at protesters ay lumalabas sa kalsada, ipinagtatanggol ang kanilang karapatan at ikinikilala ang kahalagahan ng isla. Hindi lang tensyon sa pagitan ng US at Europa, malaking galit din ang mula sa Greenland at Denmark. Sa Nuuk at Copenhagen, nagprotesta ang mga tao laban sa ideya ni Trump na pwedeng bilhin o kontrolin ng US ang isla. Para sa Greenlanders naman, ito ay paglapastangan ng kanilang kultura at karapatan. Matagal nang bahagi ng Denmark ang Greenland, pero may sariling pamahalaan at desisyon sa lupa at resources. Ayon sa Greenlanders, ang banta raw ng US ay nakakainsulto at pwedeng sumira sa European solidarity. Kaya isinisigaw nila ngayon na Greenland belongs to Greenlanders. Pinapalakas nito ang posisyon ng Denmark at Europe laban sa pressure ng US at ipinapakita na hindi basta-basta susuko ang NATO allies. Dahil sa galit at protest na ito, mas malinaw kung bakit ang Europe at NATO ay nag-deploy ng troops, hindi lang para sa militar na presensya, kundi para ipakita na ang desisyon sa isla ay may collective backing at hindi pwedeng pilitin ng iisang bansa. Ang nangyayari ngayon mga kaibigan sa Greenland ay stress test sa NATO. Gusto kasi ng US na kontrolin ang isla, pero malinaw na mensahe ng Europe na hindi pwede ang unilateral na aksyon. Mahalaga ang Greenland dahil sa strategic location at resources na critical sa teknolohiya at military. Ang banta ng US tariffs ay pwedeng makaapekto sa trade at global economy. At sa huli, ang issue ay tungkol sa sovereignty, NATO cohesion at control ng critical resources at may direktang epekto sa buong mundo. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa Greenland, kundi sa puwersa, alliance at control ng resources sa buong mundo. Kung hindi maaayos ito ng maaga, pwede itong magdulot ng matinding tensyon sa NATO at sa global economy. At yun ang dahilan kung bakit may European troops sa Greenland at bakit gustong kontrolin ng US ang isla. Ito ay hindi lang usaping politika, ito ay usapin ng kapangyarihan, alliance at resources na pwedeng makaapekto sa buong mundo. Kung gusto mo ng more updates at mabilisang analysis ng ganitong global events, i-follow mo na ang page na ito
At isubscribe na rin ang YouTube channel natin at ilike mo ang video na ito at mag-comment ka na rin kung ano ang sa tingin mo ang susunod na mangyayari sa Greenland.